Bangka. Manggagawa sa bangka. Kuya Chen, papalapit na ang bagyo. Kailangan nating iwanan ang netong tuna na ito. Kung hindi natin putulin ang lubid, mahuhuli tayo ng bagyo. Tapos na tayo. Chen Jiao. Nakita ko ito sa radar screen. Ipinapakita ng datos na ang isdang ito ay nasa mahigit 10,000 kilo. Kapag nahuli na sa bangka, siguradong hindi kita pababayaan. Tito Song, nakatagpo tayo ng napakalakas na bagyo. Kailangan ng bitawan ang isda. Kung hindi, ang bangka ay pwedeng masira ng bagyo anumang oras. Lahat ng mga kapatid sa bangka ay maaring mawala ng buhay. Ang halaga ng tuna na nahuli ni Chen Jiao ay 2.8 milyon. Pinapaputol mo ako. Wala akong pakialam sa bagyo o anuman. Kailangan mong ibalik ang isda sa akin ngayon. Kulang ng kalahating isda. Huwag mong asahang makuha ang sahod mo ngayong buwan. Isipin mo ang pera para sa dialysis ng nanay mo sa susunod na buwan. Labanan na. 2.5 oras na pagtitiis sa ulan at hangin. Sa wakas naihila na ang tuna pabalik sa pantalan. Tito, kumita tayo ng 280 yuan dito para kay tatay. Siguro ay may maibibigay tayong ilang 100,000. Bawiin mo muna ang pambili ko ng gulong. Swerte ka, bata, marunong kang makipag-usap. Naiprotektahan mo ang kargamento. Ito ay tungkol sa iyo at kay Idun. Ang buong buwan ng paglalayag ay may buong sahod. Hehe, 3,600. Kumuha ka para bumili ng bagong damit. Chen Jiao, mukhang hindi ka kontento ah. Akala mo ba na ang 2.8 milyong isda ay lahat dahil sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, ang paglalayag para manghuli ng isda ay hindi mawawala ang bangka. Yeswe, wala na ang malaking barko ng pamilya Songko. Mahirap makakuha ng ganitong karaming isda. Tama, wala na ang barko ng pamilya ko. Wala kang halaga. Bakit ganito ang sugat ni Chen Jiao? Masakit ba? Punta tayo sa health center agad para magpa-bandage. Hindi ako nasasaktan. 3 taon lang ito. Nakatira ako sa bahay nyo. Parang isang kontratista lang. Pagod na ako, ayoko na sa barkong ito. Huwag kang magsisi. Kapag umalis ka sa pantalan na ito, tingnan natin kung sino pa ang magkakaroon ng lakas na kumuha ng isda mo. Song Qiao, mag-isip ka ng mabuti. Kung sasama ka sa kanya, huwag kang magsisisi balang araw. Hindi pa nga nakakabit ng kahit isang piraso ng pamingwit ang kuya ko. Pero nakabili na siya ng 50,000 para sa isang efi. Nagsakripisyo ang asawa ko sa dagat. Tanging 3,600 na mababang sahod ang kinikita niya. Tapos na ako sa pamilyang ito. Chen Jiao, umalis na tayo. Umalis ka, umalis ka. Sobrang padalos-dalos kayong dalawa. Wala na ang aking flotilya. Tingnan natin kung paano kayo magsisimula. Saan man pumunta si Chenje, susunod ako. Matagal na akong ayaw ng magtiis ng ganitong kahihiyan. Gusto kong bumili ng bangka at magtrabaho ng mag-isa. Nagtago ako ng 320 na barya dito. May natira akong 2,140. Ito ay naipon ko sa mga nakaraang taon. Nakapag-ipon ako ng pambili ng gulay sa loob ng kalahating taon. 837, ni 1 sentimo ay hindi ginalaw. 3,200 buo at walang bawas. May dagdag na 7 na piso. Pupunta tayo sa tindahan sa pantalan mamaya. Bumili ng 3 bote ng malamig na iced tea. Si Song Shuxian, kalahating oras na ang nakalipas. Tumawag ng 3 beses. Sino ang may lakas ng loob na umupa ng bangka kay Chen Jiao? Bumalik ang lahat ng mga kagamitan sa pangingisda. Nakinuha niya sa akin sa buong taon. Hinaharangan ang pintuan ng aking daungan para hindi makapagnegosyo. Ang upa ay ibabawas sa iyo ng kalahating taon, walang kulang. Sa susunod, lahat ng nahuli kong pinakamalaking isda ilalagay sa malamig na imbakan nyo. Ang bayad sa malamig na imbakan ay 20% na mas mataas sa presyo ng merkado. Lahat ng gamit kong gillnet pulley. Mga piyesa ay galing sa inyo. Tiyak nakikita ka ng 30% na mas marami kaysa sa supply kay Song Shuguan. Ha. Ayos lang, 11 metrong pangingisda na mailambat, 6 na taon na ang nakalipas. Katatapos lang ang taunang pagsusuri kahapon. Palitan ng bagong propeller.
1 metro at 2 sentimetro lang ang lalim. Kaya nitong dumaan sa kahit anong makitid na puwang. Mas magaan itong bangka kumpara sa 30 toneladang bangka ng pamilya Song. Yung malaking bakal na bangka ay luma na. Mas mabilis ito ng 1-0 beses. Hindi maabot ang ilalim ng mga coral reef. Pumasok si Song Xiaohai gamit ang kanyang malaking barko. Walang lugar para makapagliko. Nag-steam ako ng ilang piraso ng bawang at tuna. Nasa mga side dish ng bento. Kumain ako, kaya kahit magpuyat, hindi ako nahihilo. Hintayin natin matapos ang unang kita. Una, ibibigay ko sa tatay ko. Bumili ng maliit na 2 kwarto na may elevator sa lungsod. Akyat siya sa ika-5 palapag ng matandang komunidad. Namamaga ang tuhod niya sa pag-akyat. Noong nakaraang kalahati ng taon, wala pa akong kakayahan. Hindi pa ako makapag-ipon ng pera. Maghintay hanggang kumita na ako ng sapat. Gagawin kong buong-buo ang renovation ng barko na ito. Mag-install ng saradong air conditioning cabin. Walang hangin o ulan. Ang pangalan ng bangka ay direktang Star Exchange. Nasa pangalan mo na. Lahat ng kita ay sa iyo. Uy, talagang balak nyo. Nailabas ang maliit na bangka sa dagat. Masyadong maliit ang bangka. Delikado sa malalayong dagat. Ngayon, ikaw ang kasama ng kapatid kong babae. Bumalik at humingi ng tawad sa tatay ko. Sasabihin ko sa tatay ko na may mabuti akong sasabihin. Tiate, bibigyan kita ng dagdag na 500 pesos sa sahod nyo bawat buwan. Araw-araw, nakaupo lang kayo sa opisina at nagbibilang. Yese, sulit ba ang magtiis dito sa hangin ng dagat? Hindi mo nga nakuha ang tamang hawak sa bangka kahit 3 beses. Alam mo ba ang tungkol sa pangingisda? Ang bangkang ito ay kayang tumakbo ng 30 nautical miles, matatag na makakapag-inom ka. Mas maganda pa ito kaysa sa luma at malaking barko ng tatay mo. Sobrang mas mabilis. Kung talagang kaya mong patakbuhin ang bangkang ito, papasok sa lugar ng mga lumubog na barko para mangisda. Susuportahan kita. Sasabihin ko sa iyo ng 3 beses na lolo dito mismo sa pantalan. Gagawin kitang tagadala ng bag sa loob ng 3 araw. Ha 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 ha. Sobrang komplikado ng anyo ng ilalim ng dagat sa lugar na iyon. Maraming mga bahura at magulong agos. Maraming mga kapitan ang nagkaroon ng aksidente doon. Si Ogli ay pumasok noon para manghuli ng sirang lambat. Tumama ang barko sa bahura at lumubog. Walang tao ang nailigtas. Noong araw, pumasok si Lolo Lee para manghuli ng isda. Huli ang bangka at siya, hindi na bumalik. Huwag sayangin ang oras sa mga taong walang kinalaman. Ngayon, patakbuhin ang diesel at angat ang angkla para umalis. Diretso sa direksyon ng lumubog na barko. Ngayon, turuan natin ang mga taong hindi pa nakakatikim ng pangingisda. Nang maayos, ano ba ang tunay na panghuli ng isda? Akala niya noon na si Chen Jiao ay magpapalibot lang sa karaniwang fishing zone. Hindi niya akalain na talagang gagawin niya ito sa lugar na ayaw pumasok ng kahit ang mga espiritu. Naglakad siya papunta sa baybayin, nakatitig sa papalubog na bangka. Biglang nanlambot ang likod niya sa lamig. Walang nakakaasahan. Nalalabas ang maliit na bangka na ito. Diretsyong maglalabas ng higit sa 50,000. Puno ng pinakamataas na kalidad na tuna. Binuwag ang buong pagkatao ng pamilya Song. Lahat ay nasira sa baybayin. Diyos ko, ang puso ko ay patuloy na tumitibok. Tinatakbo ng pawis ang likod ko, basang-basa na ang B-shirt. Si Lao Zhu ay nagsalita sa akin ng 800 beses. 30 taon na ang nakalipas. May isang matandang kapitan na hindi pamilyar sa anyo ng ilalim ng dagat. Nakasalubong ng barko ang bahura at lumubog. Walang nakaligtas na tao. Naniniwala ka pa ba sa mga ganito? Walang mga kababalaghan dito. Lahat ay dahil sa komplikadong anyo ng lupa at magulong agos ng tubig lamang. Ang lumang barko ay itinuturing na mailalim na higit sa 3 tonelada. Lahat ay pumapasok sa malalim na bahagi. Siyempre, kumikiskis sa bakal. Ang lalim ng ating barko ay 1.2 metro lamang. Tamang-tama sa daluyan na mailalim na 2 metro. Paano mangyayari ang aksidente? Naghintay tayo sa Songjian ng 3 taon. Hindi ko nga kayang gumastos sa isang bote ng malamig na beer. Yung pangunahing sahod, yun lang talaga. Kung sakaling makahuli tayo ng malaking isda sa net na ito,
Unang gagawin ko, papalitan ko yung papa ko ng may elevator. Pambayad sa paunang bayad sa second-hand na bahay. Umakyat siya sa hagdang-hagdang, namamagana ang tuhod niya. Hindi na ako magtataka kung mabilis ang pag-ikot ng daloy. Yung mga tuna na nagtatago sa paligid ng ilang milya para umiwas sa hangin sa hilaga. Lahat ay nagtutungo dito. Ang malaking lambat sa labas ng net ay nag-sweep sa karaniwang lugar ng isda ng kalahating buwan. Walang nakuha kahit anong buhok. Ilang malalaki ang nagdala ng isda dito. Parang libre silang nagbigay ng advance na tulong sa atin. Tama nga iyon. Yung mga lugar na ayaw puntahan ng iba, ay talagang magandang lugar para magtago ng pera. Hilahin ang lambat. Naku! Si Chen, tiyak na nahulog na ito sa bakal ng barko. Ang lambat ay mahigit 20,000. Bago lang binili, tiyak na masisira na ito. Saan naman ito mahulog sa bakal? Hindi ganun kadali mahulog. Hindi mo ba nararamdaman na ang puwersa ay umaakyat kasabay ng agos? Sobrang bigat ng isdang nakasabit. Ihampas mo ng mabuti. Tutulungan kita. Ah! Diyos ko! Hindi pa ako nakakita ng ganitong karaming malaking tuna sa buong buhay ko. Tingnan mo ang tiyan ng isda. Diretso mo lang ipitin. Nararamdaman mo ang elastisidad ng kalamnan. Makinang na linya ng taba. Nag-iilaw sa ilalim ng ilaw na may malambing na liwanag. Lahat ito ay dekalidad na produkto. Itong isang piraso, ilalako sa kabisera. Hindi bababa sa 10,000 piso ang kikitain. Ilang kilo kaya ang laman ng barkong ito? Diyos ko! Huwag ka nang magbilang, baka magkamali ka pa. Lahat ay higit sa 100 kilo. Walang kahit isang piraso na mas mababa sa 100 kilo o may sira. Ako ay nagtrabaho ng 30 taon sa pangingisda. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaayos na top-level na yellowfin tuna. Noong nakaraan, may naghatid sa akin ng isang malaking tuna na 200 kilo. Kadalasan, inilalagay ko ito sa display window bilang pang-akit ng tindahan. Ngayon, diretso mong dinala dito ang ganitong karaming kilo. Yung 7 na bahay ko sa Dragon Boat Festival. Direktang ibinibigay ng 5-star hotel, puno na lahat. Kahit ang mga puwang ay talagang naayos. Dalhin mo sa akin yung kahon ng pera. Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras? Hindi ako makikipaglaro sa iyo. Yung mga walang kwentang taktikang ito sa pagbabayad. Ang presyo sa merkado ay 60 pesos bawat kilo. Diretso kitang dadalhin sa 80 pesos bawat kilo. Tamang-tama, 576,000 pesos. Walang bawas kahit 1 sentimo. I confirm mo na dito. Kung kulang ng 1 piraso, bibigyan kita ng 0 piraso. Sa susunod, anuman ang makuha mong pinakamataas na gold bar, lahat ay kukunin ko. Mas mataas ang presyo kaysa sa sinuman. 3%. Bayad ng cash agad-agad. Hindi pwedeng ipagpaliban kahit 1 araw. Mahigit 50,000 na. Grabe naman. Nagtatrabaho na ako sa Song family ng 10 taon. Hindi pa rin ako nakakakuha ng ganitong kalaki. Ako ay 66 na taong gulang. Ito ang unang beses kong makakita ng tao. Mula sa isang lugar na walang naglakas loob na pumasok, ang lumubog na barko. Nakakuha ng napakaraming isda. Dati, sinasabi na delikado ang lugar na iyon. Pero mukhang magandang lugar pala ito para sa mga isda. Ang maliit na barkong ito ay kumita ng 570,000 sa isang biyahe. 3 taon akong naglalayag sa malalayong dagat. Hindi ko pa rin maipon ang ganitong halaga. Katatapos lang niyang tumingin sa teleskopyo. Yung malaking pilak na isda na tumatalbog sa buong deck. Kitang-kita ang bukas na kahon ng pera. Noon, ginastos niya ng higit sa 400,000 yuan para sa bagong imported na malaking net. Humuli siya ng 5 beses sa malalayong dagat. Kumita lang siya ng hindi aabot sa 2,000 kilo. Yung mga tuna na higit sa 100 kilo ang timbang. Noon, nakipaghabulan pa siya sa lahat ng matatandang kapitan ng bangka sa paligid at nagmamalaki. Sa simula ng tagsibol, lahat ng pinakamagagandang tuna nasa kamay niya. Hindi ko inasahan na si Chen Jiao ay sasakay sa isang 11 metrong maliit na bangka. At papasok sa isang lumubog na bangka na walang may gustong pumasok. Isang biyahe lang, nakakuha siya ng kargamento na nagkakahalaga ng mahigit 500,000. Nang itaas niya ang kanyang teleskopyo, bigla itong kumilos.
Ang teleskopyong nagkakahalaga ng daan-daang piso. Halos tumama sa bakal na sahig ng kanyang paa. Hinahatak ni Song Xiaohai ang kanyang manggas ng matagal. Wala siyang kahit kaunting reaksyon. Nakatingin siya ng tuwid. Sa madilim na pasukan ng lumubog na barko. Nakatayo sa tuktok ng barko na parang na-stuck. Hindi makagalaw. Old Song, nababaliw ka na. Yung lumubog na barko, tinago natin ng 40 taon. Ang mga barkong higit sa 30 tonelada ay siguradong maiipit sa ilalim. Si Lao Chen, ang kanyang barko noong mga panahong iyon, ay lumubog dahil sa butas. Nakalimutan mo na ba? Si Song Shuxian ay dinurog ang mga sigarilyo sa ilalim ng kanyang mga paa. Nawala ang lahat ng mga baga. Kayo mga matatandang kapitan, sobrang liit ng loob nyo. Kahit ang 11 metrong maliit na bangka ni Chen Jiao ay nakakakuha ng higit sa 50,000. Ako, ang 32 toneladang bakal na barko ay papasok. Diretso nating dalhin ang pugad ng tuna kasama ang kawali. Kahit sabihin mo, makakahuli tayo ng mahigit 100,000. Kailangan ba talagang mag-alala kayo? Pindutin ang accelerator at pumasok. I-set ang navigation, wala tayong dapat ikabahala. Tatay, huwag kang mag-alala. Matibay ang ating malaking barko, mag-ingat sa pagmamaneho. Siguradong walang mangyayari. Yung lugar, ang signal ng navigation ay naglilihis ng 3 kilometro. Nakatago ang mga bakal na pangangat at mga bahura sa ilalim ng tubig. Pag pumasok ka, huwag nang isipin ang manghuli ng isda. Kung makakalabas ka ng buo, swerte mo na iyon. Umalis ka, umalis ka. Hintayin mo akong bumalik na may 1,000,000 na puno ang bodega. Huwag kayong mainggit at humampas sa mga hita. Anong nangyari? Bumangga ang barko. Walang nakalagay na mga batong pangdagat sa navigation. Kakabigay lang ng 2 bagong imported na lambat. Diretso itong nahuli sa lumubog na barko. Puno ito ng mga butas na kasing laki ng kamao. Yung 23,000 na bagong bili naging basura na. Hindi tama, Dad. Nakaselyo ang oil gauge. May tagas ang oil tank. Wala nang kalahating tangke ng diesel. Sira ang ilalim ng 32 ton na bangka ng operasyon ng Song. Nagdulot ng pagtagas ng diesel sa lugar ng pangangalaga ng yamang dagat. Tapos na ang aerial photography at ebidensya. Bayad sa ekolohikal na kompensasyon, 340,000. Bayaran sa loob ng 3 araw. Kung lalampas, diretsyo nang ipapasara ang barko at kukunin ang lisensya. Kababayan, hindi namin sinasadyang mangyari ito. Pwede ba nating kunin ang mga floating na bagay sa ibabaw ng dagat ngayon? Huli na, pumasok na ang langis sa lugar ng pagpaparami at pangangalaga. Nakatakda ito dito. Walang palugit. May 80,000 pa ako sa account. Kinumpleto ko noong nakaraang linggo ang mga ordinaryong tuna na nakaimbak sa freezer. Kumita ako ng 60,000. Lahat ng deposito ay nandito. Pinahiram ko na ang kalahating buwan na sahod ng mga manggagawa, hindi pa rin natigil ang bayad. Ngayon, umabot na kami sa kabuuang 160,000. Kulangan pa ng 180,000 para sa malaking utang. Hindi magagawa sa 3 araw. Yung 30 toneladang malaking barko na naglakbay sa dagat ng kalahati ng buhay. Diretso nang hahabulin ng mga otoridad para ipagbili. Alam na ng mga kakumpetensya sa paligid na nalulugi tayo. Sino ang tatangkang umutang ng 180,000? Nahihirapan na ako. Sa susunod na araw, mawawala na ang kabuhayan namin sa dagat. Diretso na itong kukunin ng iba. Matagal nang naglilingkod kay boss, si Song Shuxian. Ngayon, sa wakas, ibababa na ang kanyang mukha. Kailangan na niyang humingi ng tulong kay Chen Jiao, na kanyang pinalayas. Nakayuko at humihingi. Tatay Song, si Xiaohao. Bakit kayo nandito? Pasensya na, hindi ka pinatawad ni Uncle dun noon. Pasensya na talaga. Nangyari tuloy ang problema. Gusto sana niyang makipag-usap kay Chen Jiao ng tapat. Noong una, nagbanta ka. Na hindi natatanggapin ng mga mangangalakal ng isda sa yantae ang aming mga isda. Titigil ang kabuhayan namin. Bakit mo siya naisip ngayon? Hindi ba't ito ay mga salitang galit lang? Bastos ang bibig ng tito mo. Huwag mo itong isiping masyado. Sabihin mo na lang kung ano ang problema. Huwag magpaligoy-ligoy. Huwag magpaligoy-ligoy. Walang-wala na talaga si Chen Jiao. Tumagas ang diesel sa lugar ng pangangalaga ng mga lamang dagat. Pinarusahan kami ng 340,000.
Nang husot kami ng lahat ng aming ipon, umabot lang ito ng 160,000. Kulang pa kami ng 180,000. Kung hindi kami makakapagbayad sa susunod na araw, diretsong kukunin ng mga otoridad ang aming 30 toneladang barko. At ibebenta ito. Noong una, hindi kita napagsisihan. Hiningi mo sa akin ang 180,000. Sa susunod na buwan, makakakuha ako ng paninda. Agad kong ibabalik ang pera mo kasama ang tubo. 180,000, sabi mo lang, dumating na. Yung bangka nyo ay sira na. Magpapagawa pa ng barko, aabuti ng 10,000. Wala na akong kahit na 1 sentimo sa bulsa. Anong ipapalit mo sa amin? Tumingin ka, tumalikod, hindi na magpapakita ng pananagutan. Sino ang hahanapin namin? Pwede ba naming ipagpaliban ang 180,000 na ito sa'yo? Matagal na kaming naglalayag sa dagat. Hindi pa rin worth ang mukha namin para dito. Alam na ng lahat ang nangyari noon. Hindi na kailangang banggitin pa ang dangal. Mali tayo dati. Chen Jiao, malaki ang pasensya mo. Ngayon, tulungan mo na. Hindi ko kailangang mangutang para mag-risk. Wala ka namang katumbas na bagay. Ay mortgage mo sa akin. Magpapakita ako ng maliwanag na daan. Ang bahay nyo ay nasa malayong dagat. Noong nakaraan, nahuli ang mahigit 2,300 libra ng karaniwang tuna. Lahat ng lokal na mangingisda ay nagbaba ng presyo. Naging 28 pesos kada libra. Sinasadya nilang pigilin ka at maghintay. Bumaba pa ng 3 pesos sa presyo. Ngayon, kumukuha ako sa 34 pesos kada libra. Mas mataas ito ng 20% sa presyo sa merkado. Ang 2,300 libra ay umabot sa kabuuang mahigit 78,000. Ibibigay ko sa iyo ang 80,000 cash sa lugar. Hawakan mo ang pera. Sakto lang para punan ang bahagi ng 180,000 na multa. Ang natitira, ibenta mo yung Wrangler mo. Sakto na yun. Sundin natin ang mga patakaran sa negosyo. Walang may utang na loob sa isa't isa. Walang obligasyon ang sinuman na tumulong sa iba. Kumita ka sa pagkakaiba ng presyo, di ba? Yung mahigit 2,000 kilo ng tuna ko. Lahat ay sariwang nahuli noong araw na iyon. Pagkatapos mong ibenta, higit sa 100 piso kada kilo. Kumita ka ng ganun kalaki. Ayaw kong kumita sa pagkakaiba ng presyo. Ngayon, dalhin mo ang isda at maghanap ka ng taong magbabayad ng 34 pesos kada kilo. Makahanap ng kalahating tao. Yung 80,000, ibibigay ko na lang sa'yo, wala akong kukunin. Ano ang alam mo? Ano ang alam mo? Ngayon, lahat ng mga nagtitinda ng isda sa Yantae ay nagkasundo para ibaba ang presyo. Dinala namin sa cold storage, kahit 28 per kilo, walang gustong bumili. Si Chen Jiao ay handang magbigay ng 34. Iyon ay malaking pabor para sa atin. Kung hindi, lahat ng isda natin ay matutuyo sa freezer. Sa huli, masisira sa kamay natin. Sige, susunod kami sayo. Tumawag na ngayon para kunin ang isda sa cold storage. Ibibigay namin lahat sayo. Sumama si Lao Zhou. Magbayad ng cash sa lugar. 80,000 lahat. Isang bungkos ng bagong salapi ang ibinigay kay Song Shushan. Hinawakan niya. Na parang bagong kuha mula sa bangko, may init pa. Kumakaba ang kamay ni Song Shushan habang hawak ang pera. Palagi siyang nagpapasalamat. Halos umabot na sa tainga ang ngiti niya. Talagang iniligtas ni Chen Jiao ang buong pamilya namin ngayon. Sa hinaharap, tiyak na magiging mabuti siya sa iyo. Hindi na kita muling sisisihin. Dali mong kunin ang pera at pumunta sa enforcement team para magbayad ng multa. Huwag nang magpatagal, maabala pa ang mga bagay. Maabala pa ang pagkuha ng barko. Pagkatapos magbayad, lumabas ka na. Hatiin ang tiket sa 2 at itapon sa basurahan. Hindi agad bumalik si Song Shushan sa pier para mag-ayos ng barko. Nakatayo sa ilalim ng pader sa likod ng pier, naninigarilyo. Kunin mo ang cellphone at tumawag sa isang numero. Di pa umabot ng 10 minuto. Isang matandang kapitan na may ngipin na may tandang at nakasabit na toothpick. Dumadaan siya na nag-iinuman. Ang pangalan niya ay Wang Jinya. Nagtatrabaho sa dagat ng 40 taon. Sikat sa pagiging palauto sa mga pangingisda ng iba. Walang gustong sumama sa kanya sa pangingisda sa paligid. Anong nangyari, Old Song? Bakit ka nagmamadaling hanapin ako? Nasa laro pa ako ng mahjong sa mga tao sa bangka. Kahit maganda ang baraha ko, nagkamali pa rin ako sa laro. Kakalipat ko lang ng 20,000 yuan para bayaran ang multa. Sa ngayon, naisalba natin pansamantala ang barko. Pakiusap, tulungan mo ako.
Magbukas ka ng maliit na bangka pang transportasyon. Sundin mo ng tahimik ang maliit na bangka ni Chen Jiao. Hindi ba siya palaging pumapasok sa lugar ng lumubog na barko? Tandaan mo ang lahat ng mga lokasyon kung saan siya naglalagay ng lambat. I-record mo kung saan ang mga buoy. Kuhanan mo ng litrato ang lahat ng mga pattern ng agos ng dagat. Kapag nalaman mo na ang mga lokasyon, bibigyan kita ng 20,000 pesos na bayad sa hirap. Saka tayo mismo ang pasukin at manghuli ng tahimik. Ang kita ay hatiin natin sa dalawa. Haha, ako'y tumatakbo sa dagat ng 40 taon para makabuo ng puok ng isda. Kahit hindi umabot ng 1,000, may 800. Yung mga maliit na trick niya sa paghahanap ng isda. Isang sulyap ko lang, kaya kong kopyahin lahat. Yung mga lugar na kayang pasukin ng maliit niyang bangka. Kayang pasukin ng maliit kong bangka. Punuin ang 2 bodega ng tuna. Huwag mong sabihing 20,000 na bayad sa hirap. Kahit yung 470,000 na puhunan niya, kaya niyang ibalik sa'yo. May maliit na bangka si Chen sa likod. Nasa likuran natin, 2 kilometro. Pareho ang bilis ng paglalayag. Hindi natin siya may iwan. Napaka-suspicious. Hindi ko na kailangang lumingon. Alam na ng lahat na si Song Shuxian at Wang Jinya ang may kagagawa nito. Gusto nilang sumunod at makiuso sa ating pangingisda. Ano ang gagawin natin ngayon? Bumalik tayo at sabihin sa kanila ng malinaw. Walang silbi ang pagmumura, hindi naman sila makikinig. Baka sumunod pa sila. Kung gusto nilang sumunod, hayaan na lang natin sila. Normal lang tayong magpapatuloy sa paglalagay ng lambat sa lumubog na bangka. Ang maliliit nilang barko ay hindi makakapasok sa makipot na butas. Kaya natural na hindi makakahuli ng isda. Naiintindihan na niya ito. Si Chen Jiao ay umiikot ng manibela. Iniliko niya ang direksyon ng hangin ng 20 degree pa kanan. Dahan-dahang nilakad papunta sa maluwag na bahagi ng tubig. Nagpatay ng makina at huminto ang barko. Naupo sa barko at nagkwentuhan ng 3 oras. Sinasadya nilang gumawa ng ingay sa deck, para isipin ng mga sumusunod na nangingisda sila. Si Wang Jinya na sumusunod sa likod ay may hawak na maliit na kwaderno. Nagtatala ng mga lokasyon ng mga boya at bilis ng agos. Pati na rin kung ano ang hitsura ng mga alon sa ibabaw ng dagat. Lahat ay kinukuhanan ng litrato. Tinatandaan ng mabuti, hindi na makasara ang kanyang bibig sa saya. Akala niya nakakuha siya ng napakalaking mapa ng kayamanan. Lumiko at nagmaneho pa uwi sa maliit na pavilion. Para ipagmalaki kay Song Shuxian. Ha 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 ha. Itong matandang ito. Akala niya alam na niya ang lahat ng pangunahing pangingisdaan. Sa susunod na pumunta siya, maglalatag ng 3 lambat. Lahat ng makukuha ay mga sirang lambat at pira-pirasong bakal. Maaari kong isipin kung gaano siya kaputla. Maganda ang mga kabataan. Ngunit sa pangingisda, kailangan pa rin ang karanasan. Ako'y nangingisda ng 40 taon. Walang isda o agos ng dagat na hindi ko nakita. Huwag umasa sa swerte at magyabang. Sa loob ng ilang araw, mas marami akong mahuling isda kaysa sayo ng 10 beses. Ha 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 ha. Gusto kong makita kung ano ang makukuha niya. Walang nakakaalam. Ang mga Song at si Wang Jinya ay may masamang balak. May mga lihim silang ginagawa. Sa huli, sila ang malulugi ng labis. Kahit kalahating itlog ng isda, hindi nila makukuha. Mawawalan pa sila ng ilang libong yuan sa bagong lambat. Chenje, tingnan mo, may mga sasakyan mula sa probinsya. Bakit nandito sa maliit nating pier? Siya yan si Qin. Ang pinakamalaking boss ng fresh produce chain sa probinsya. Hawak niya ang lahat ng karapatan sa supply ng seafood para sa 7 na 5-star na hotel. Kung gusto mong imbitahan siya sa pagkain, kailangan mong magpa-reserve ng 3 buwan ng maaga. Bakit siya maglalakbay ng higit sa 600 kilometro para sa maliit na pier na ito? Nagmaneho ako ng 6 na oras mula sa probinsya papunta rito. Para hanapin ka. Narinig ko kay Laozu na makakakuha ka mula sa sunk boat pit ng higit sa 2,000 pounds. Ng buong sukat na dekalidad na tuna. Alam ko na hindi ako nag-aksaya ng oras. Mayroon akong high-end na catering order para sa Dragon Boat Festival. Mga isda na higit sa 150 gin ang timbang na may bigat na 2,400 gin. Wild bluefin tuna na may higit sa 30% na taba.
Kailangang galing sa iisang batch ang mga lalabas. Maayos ang sukat at anyo. Hindi pwedeng maisama ang kahit kalahating piraso na may sira. Sa kasalukuyan sa pamilihan sa labas, kung makakolekta ka ng ganitong klase ng produkto, maaaring na itong ay isang malaking tagumpay. Walang makakapagbigay sa akin ng kabuuang 2,400 kilo. Nag-aalok ako ng 800 piso bawat kilo. Kabuuang halaga ay 1.2 milyon. Ngayon, bibigyan kita ng 500,000 cash na deposito. Ang natitirang 1.42 milyon. Babayaran mo ng buo sa oras ng paghahatid. Walang kahit anong panahon ng pagbabayad. Wow, 1.2 milyon. Sino ang makakahuli ng 2,000 kilo ng malaking tuna? Ay, parang makakabili na ng isang buong apartment sa lungsod. 3 silid tulugan, makukuha na. Ngayon, saan ka pa makakakita ng ganitong dami ng malaking bluefin tuna sa baybayin? Lahat ay naubos na ng mga malalaking trollnet dati. Kahit na maglakbay ka sa buong baybayin ng Shandong. Mahirap nang makakuha ng 200 kilo. Ang 2,400 kilo ay talagang isang katang-isip. Huwag mong sabihin na 2,400 kilo. Kahit 240 kilo pa, makakapagpabahala na sa iyo hanggang sa mawalan ka ng buhok. Sino ba ang mag-aakda ng ganitong order? Kapag tinanggap mo pero hindi mo natapos, doble ang penalty sa breach of contract. Diretso kang masasira ang buong pamilya. Ginoo Qin, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya. Ngayon, ang mga wild na bluefin tuna sa malapit sa dagat. Evie, wala nang makuha pa. Nahuli niya ang mahigit 2,000 kilo noong nakaraan. Swerteng nakatagpo siya ng isda. Hindi niya talaga kayang ipunin iyon para sa iyo. Na 2,400 kilo ng buong sukat na malaking tuna. Kapag hindi siya nakapag-deliver sa takdang panahon, doble ang multa. 3.88 milyong multa sa paglabag. Kailangan niyang ibenta ang kanyang maliit na bangka. Hindi niya kayang magbayad. Nagtakbo ako sa dagat ng 40 taon. Kailan ka nakakita ng isang beses na nahuli ng 2,400 libra? Na malaking tuna na higit sa 100 libra. Hayaan mong hulihin niya ito ngayon. Kakainin ko ang kahoy ng bangka sa harap niya. Hindi niya matatapos ang order. Pagkatapos ay maaari mo siyang kasuhan. Ako ang unang magpapatunay para sa iyo. Nabuo lang siya ng swerte at nakatagpo ng grupo ng isda. Walang tunay na kakayahan. Tanggap ko na itong order na ito. Haha. Alam ko na hindi na sayang ang 600 kilometro na biyahe ko dito. Hintayin mong maihanda mo na ang mga kalakal. May 42 milyon pa na cash na handa na. Walang kulang, walang utang. Huwag magpadalos-dalos ang mga kabataan. Mag-isip-isip muna. Huwag isakripisyo ang lahat para lamang sa isang pagtatalo. Kahapon ng gabi, kinuha nila ang walang laman na tubig na lugar ni Wang Jinya. Mga peking larawan ng lokasyon. Lahat ay ipinaskil. Nagtayo ng bagong lambat para manghuli ng isda. Ngunit pagdating nila, naghagis ng 3 lambat at walang isda ang nakuha. Lahat ng nahuli ay mga sirang bakal at mga basurang lambat pangisda. Mahigit 20,000 na bagong bili na imported na lambat. Diretso itong napunit ng matutulis na talim. Kasama ang gasto sa gasolina at pagkukumpuni ng bangka, talo na ng mahigit 50,000. Nagmumura siya sa galit at naghahanap ng lugar para ilabas ito. Ngayon, nakita niyang kinuha ni Chen Jiao. Ang order na ito na imposibleng matapos. Sobrang saya ng dalawa sa loob nila. Hintayin mo ang kalahating buwan mula ngayon. Hindi makapag-deliver si Chen Jiao. Magbabayad ng 3.84 milyong multa sa paglabag. Diretsong bankruptcy. Ipinagpalit ang maliit na bangka sa utang kay Ginoong Qin. Tingnan natin kung paano siya magiging mayabang. Chen Jie, mag-ingat ka ah. Lumaki na ako ng ganito. Wala akong narinig. Sino ang makakahuli ng 2,400 kilo sa isang pagkakataon? Na may bigat na higit sa 100 kilo na asul na tinik. Kung hindi natin ito matatapos, may multa tayo. Na direktang makakapagbayad sa lahat ng kinita natin na 470,000. Bakit mag-aalala? Naalala ko ito ng 3 taon. Ang talampas ng tubig sa dagat sa 15 araw ng lunar calendar. Ngayon, 7 araw na lang bago ang 15 araw ng lunar calendar. Kapag tumaas ang malaking alon, ang mga grupo ng bluefin tuna na nagtipon sa dagat sa loob ng kalahating taon, ay lahat sumusunod sa agos ng dagat patungo sa lugar ng lumubog na barko para magpalamig.
Ang dami ng malaking tuna sa lugar na iyon. Ay tiyak na sapat para makuha mo ang higit sa 3,000 pounds. Ang 2,400 pounds ng tuna na may tamang sukat ay talagang hindi problema. Gusto nilang makita ang ating kahihiyan. Kaya't hayaan kong makita nila ito ng personal. Sa totoong kakayahan natin, maililigtas natin ang 2,400 kilo ng di-kalidad na tuna. Sige, pupunta na ako agad para ayusin. 3 piraso ng pinakamasalimuot na bagong lambat. Walang kahit kaunting problema. Haha, natawa ako. Noong una, sila sa malawak na tubig. Nanghuhuli ng kalat na bakal na kalahating bangka. Nawalan ka ng mahigit 50,000 pero ayaw pa rin sumuko. Ngayon gusto nilang sumunod sa atin sa bangin ng sunken ship. Gusto nilang makisawsaw sa mga lugar natin sa panghuli ng isda. Nasa panaginip lang sila. Hindi natin sila dapat alalahanin. Kung gusto nilang sumunod, hayaan na lang natin sila. Sa bangin ng sunken ship, isang makipot na butas lang ang daan, 1 metro ang lapad. Hindi makakapasok ang 32 ton na malaking barko natin doon. Kung pipilitin, siguradong magkakaproblema. Ngayon ay ika-15 ng lunar kalendaryo, 3:00 ng madaling araw. May 7 oras pa bago dumating ang malakas na alon. Napakatibay ng agos ng dagat ngayon. Walang isdang lilipat dito. Ibaba ang proteksyon ng propeller. Huwag magpasabog ng ingay para hindi magtungo ang mga isda dito. Itapon ang 30 metrong mabigat na ankla. Huwag mong hayaang malaglag ang barko sa gitna ng punto kung saan nakabaon ito sa ilog. Naku po, ibaba ang 30 metro na mabigat na ankla. Hintayin ang pagdating ng malaking alon. Hindi talaga kayang hilahin ang barko. Sa oras na yon, sasabay ang agos ng dagat dito. Baka isama pa ang barko at ang ankla sa pag-ikot. Hanapin mo yung lumang chart ng dagat na sinulat ko ng 3 taon na ang nakalipas. Ang alon na ito ay papasok sa loob ng lumubog na barko. Hindi ito hinihila palabas. Tumutok tayo. Ito ay eksaktong daan ng mga isda na bumabalik. Hindi mo ba narinig ang mga matatandang mangingisda na nagsabi? Kapag may malaking alon, may isda. Nangyayari ito. Lahat ng ito ay mga matandang isda na inalagaan ng 3 hanggang 5 taon at hindi pa nailipat sa ibang lugar. Naghintay na tayo ng 7 oras. Sobrang antok na ako, parang umiikot na ang ulo ko. Ano ba ang ginagawa niya? Pati ang makina, patay na. Baka may sira ang bangka. Hintayin natin siyang mag-alis ng lambat. Tama lang ang pagmarka natin sa lokasyon. Dahan-dahan tayong lumapit at magtapon ng 2 malaking lambat. Yung mga isda ay parang mga tanga na tumatalon sa net. Hindi tayo kailangan magpakasipag. Diretso tayong makakahuli ng mahigit 1,000,000. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Siya ang nagbigay sa atin ng libreng daan. Aton, tingnan mo. Dumating na ang unang alon ng mga isda. Grabe, tingnan mo ang gulo. Tiyak na ito ay isang malaking grupo ng mga asul na balyena at tuna. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong karaming isda. Siksik na siksik, punong-puno ng dagat. Huwag magpanik. Hintayin ang tamang agos na 1.2 metro bawat segundo. Ihagis ang lambat kasabay ng agos. Masyado pang maaga para ihagis ngayon. Babasagin ng agos ang lambat agad. 129. Naubusan ng oras. Lumangway na ang mga isda, hindi na mahuli. Itaas ang lambat. Diyos ko, sobrang bigat ng lambat, halos mapatid na ang paa ko. Siguradong nagkagulo-gulo na. Nakasabit na sa bakal ng lumubog na barko. Sayang ang higit 20,000 na bagong lambat. Nakasabit sa anong bakal. Lahat ng puwersa mong ikinakawit, ibinabalik sa isda. Sa ilalim puro matitibay na bluefin tuna. Huwag kang titigil sa paghila. Tutulungan kita. Grabe naman. Naku po. Matagal na itong buhay, siguro mga 10 taon na.
Ako'y naglayag sa dagat ng mahigit 20 taon. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaki. Likas na bluefin tuna king. 30 kilo. 3 onsa, 7.30. Susunod na ang bawat isda sa timbangan. Lahat ay malaki, higit sa 100 kilo ang bigat, bluefin tuna. Nabilang na ang higit sa 3,600 kilo. Mahigit 3,600 pounds . Mas marami pa kaysa sa hiniling ni Ginoong Qin. Mahigit 1,000 pounds. Kasama na ang 1,329 pounds at 3 taels na hari ng mga tuna. Siguradong mababaliw si Ginoong Qin sa saya. Tapos na, tapos na. Sira na ang buong lambat. Nalaglag na naman ang tangke ng langis. Kalahating tangke ng diesel. Diretso sa conservation area ang dumadaloy. Pagdating ng mga otoridad, magpaparusa na naman ng milyon-milyong multa. Nagtatrabaho na ako sa dagat ng 40 taon. Hindi pa ako nakaranas ng swerte na ganito. Sumasama lang sa mga lugar. Walang nakuha kahit isang maliit na isda. Mahigit 30,000 ang bagong lambat, lahat ay nawasak. Tuloy-tuloy pa rin ang tagas ng diesel. Kung paparusahan ako, hindi ko makukuha ang 20,000 na pinaghirapan ko. Kailangan ko pang maglagay ng higit 20,000 para sa lambat. Katatapos lang nilang makita si Chen Jiao na naglalabas ng lambat. Puno ito ng kumikislap na malaking asul na panga ng tuna. Naging sobrang sabik sila. Pinindot ang accelerator at tumalon sa makitid na puwang ng lumubog na barko. Walang nakuhang tamang bilis ng agos ng malaking alon. Diretso silang nahampas ng agos. Hindi lang nasira ang huling bagong lambat. Nadurog din ang ilalim ng bangka at tumagas ang diesel. Walang nahuling kahit isang isda. Kailangan pa nilang magbayad ng daan-daang libong multa. Talagang masarap ang pagkakabawi nila dito. Walang nakuhang kahit anong benepisyo. Nauna nang nawala ng mahigit 10,000 sa online. Mayroon pang 100,000 multa na naghihintay. Naawa na rin ako para sa kanila. Hindi ko pa rin maintindihan ang dagat nila. Sinasadyang pumasok sa mga lugar na alam nilang maganda. Hindi maiiwasan ang mapagsakitan. Mahigit 3,600 libra ng dekalidad na bluefin tuna. Kasama ang 1,329 libra at 3 onsa na wild tuna na ito, boss. Ipapadala sa kabisera. Huwag mong sabihin na 172 milyong order. Baka kailangan pa ni Ginoong Qin maglabas ng mas malaking pera. Ilipat ang napakahalagang tuna na ito, na hindi pa nangyayari sa isang siglo. Lahat ng kikitain dito ay tunay na malaking kita, lalong lumalapit ang mga sirena ng pulis sa malayo. Lumipad sa mga tainga ng pamilyang Song. Parang tunog ng paghatak ng kamatayan. Ito ang unang pagkakataon sa kanilang buhay na nagkulang sa pagnanakaw. Nawala ang lahat ng kanilang yaman. Wala nang pag-asa na makabawi. Walang nakakaalam. Pagdating sa dalampasigan, nakita ni Ginoong Qin ang 1,329 libra at 3 onsa na tuna. Bumili sila ng mataas ang presyo sa mismong lugar. At pumirma pa ng pangmatagalang kontrata sa supply kay Chen Jiao. Naitulak ang negosyo ni Chen Jiao sa isang bagong antas. Kahit ang malakas na hangin na level 12 ay hindi makakatumba. Naghihintay ako sa pantalan ng mahigit 7 oras. Kahit isang mainit na tubig ay hindi ko man lang naubos. Malayo kong nasilayan ang anino ng inyong barko. Halos mahulog ako mula sa hagdang ng pantalan sa sobrang pag-ingat. Nagtatrabaho ako sa negosyo sa dagat ng 30 taon. Nakarating na ako sa lahat ng pantalan sa baybayin sa buong bansa. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganito kalaki. Nabuhay na ligaw na asul na tunsoy. Ang balat ng isda ay naging bahagyang gintong kulay. Ginawa kong kayamanan ng aking hotel sa Santos City. Nakatipid ako ng higit sa kalahating taon na pondo para sa advertising. Para sa mga high-end na kliyente. Nagmaneho ng daan-daang kilometro para lang makipila. Para sa handog na isda ng tuna na ito. Ang mga order para sa espesyal na handog sa duan mo ay agad na pinawalang bisa. Nag-alok ako ng 1.8 milyong piso na cash para sa tuna na ito. May natitirang 2,200 pounds. Lahat ay buong sukat na bluefin tuna na higit sa 100 pounds.
Ikokonsidera ko ito sa halagang 450 piso bawat pound. Dagdag pa ng 500,000 piso bilang tanda ng sinseridad. Pirmahan ang 3 taon. Eksklusibong kontrata sa supply para sa 27 na 5 bituin na hotel sa buong lalawigan. Taunang dami ng order na 1.0 milyong. Nagbigay ako ng 2 milyong deposito sa lugar. Walang kahit kalahating minutong pagkaantala. 1.8 milyong, isang isda na direktang nahuli. 3 silid na apartment sa sentro ng lungsod. Maraming tao ang naghihintay na makita kung matatapos niya ang order. Biro ng multa sa kontrata. Ngayon, diretsyo na sa antas na 5 milyon. Hindi ito swerte. Talagang naunawaan ang ugali ng dagat sa pamamagitan ng mga isda. Nabuhay ako ng 66 na taon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong malaking negosyo sa ating maliit na daungan. Sapat na ito para makapagyabang sa mga anak at apo ng 3 taon. Sa hinaharap, siya ang magiging kasama ng mga maliliit na mamumuhunan. Paglabas ng barko, binabago natin ang masamang patakaran ng mga black-hearted na mga ngalakal ng isda na nagmamalupit sa presyo. Sundan mo siya. Kami ay nasa dagat. Kakakita tayo ng maayos at matatag na kita. Lahat na natitirang 2.22 milyon cash ay nandito. Kakaalis lang mula sa vault. Walang kulang o sobra. Mula ngayon, ikaw na ang nag-iisang pangunahing estratehikong supplier ko. Lahat ng mga dekalidad na ligaw na pagkaing dagat na makukuha mo. Bibiliin ko ng 3% higit sa presyo ng merkado. Babayaran ka agad. Walang kahit anong panahon ng pagbabayad. Kung kailangan mong mag-ayos ng sasakyan o tao para sa mga mapagkukunan. Isang tawag lang ang kailangan. Gagawin ko ito para sa iyo sa loob ng kalahating oras. Walang abala na ibibigay sa iyo. Magkasama tayong gagawa. Sa loob ng 3 taon, siguradong makakagawa tayo ng pangalan sa industriya ng seafood sa Shandong. Magkakaroon tayo ng sariling espasyo. Nagtatrabaho ako sa bahay ng Song sa loob ng 10 taon. Kahit na sobrang pagod, hindi ko pa rin naipon ang 80,000 yuan. Ngayon, makakasama kita ng 6 na buwan. Para maibigay sa akin ang down payment ng bahay na may elevator para sa aking ama na nakaratay ng 5 taon. Sa gitna ng lungsod, hindi na kailangang umakyat ang 70 taong gulang na tatay. Sa ika-5 palapag ng lumang gusali araw-araw. Nagmumukha na siyang namamaga ang tuhod at hindi makabangon mula sa kama. Kung sakaling may mga dekalidad na produkto, tumawag ka lang sa akin anumang oras. Agad akong dumating. Yung bagong 140 toneladang malaking barko. Lahat ng proyekto ay natapos na. Walang kahit kaunting pandaraya. Pinakabagong imported na multi-beam sonar. Kumpletong refrigerated storage para sa mga produktong dagat. Kumpletong sistema ng monitoring sa ekolohiya ng dagat. Double engine na fully equipped na kapangyarihan. Kaya nitong magdala ng maraming paninda at tumakbo ng 30 na araw. Yung aircon na hinihiling mo dati. Individual na nakasaradong kabina para sa mga crew. Doble pa nga ang ininstall ko para sa iyo. Lahat ng pader ay pinatungan ng waterproof at sweat-resistant na panel. Sa malalayong dagat, hindi ka na matutulog sa ulan o hangin. Lahat ng operation at fishing permits. Lahat ng yearly inspection ay pinapasa ko na para sa iyo. Pagkatapos maayos ang mga papeles, makalalabas ka na agad sa dagat. Walang dagdag na abala. Napag-usapan na ang kabuang bayad na 2.8 milyon. Yung 200,000 na deposito na binayaran mo noon ay valid pa rin. Yung natitirang bayad, kapag nabayaran na, ibibigay na ang susi, nasa kamay mo na ngayon. Dadalhin kita sa bangka, mag-ikot tayo. Ipapakita ko sa iyo lahat ng gamit nito. Isasagawa ko ang demonstration. Yung maliit na lumang bangka noon, pati ang plastic na proteksyon sa ulan ay tulo pa rin. Pinapaso ang balat sa araw. Basang-basa ka sa ulan. Ngayon, nakaupo ka sa cabin na may constant temperature na aircon. Ganito ka komportable ang kondisyon. Hindi ko pa nga naisip noon. Sa iyo na ang buong Stardust. Sa ngayon, lahat ng kita sa barko ay sa iyo na. Hindi na ako makikialam kahit kaunti. Yung barko natin ngayon ay 140 tonelada pa lang. Pagkalipas ng 2 taon, gagawin nating 300 toneladang malayo na barko. Lahat ng pangunahing pangisdaan sa malalayong dagat ay pupuntahan natin isa-isa. Gusto mong magpunta saan? Diretso ka lang sa barko at pumunta. Hindi na kailangang magmadali sa biyahe. Huwag nang magpilit sa hotel. Maglakad-lakad ng mahinahon at maingat. Sa buong buhay ko,
Hindi ko kailanman naisip na sa buong buhay ko, makakapagpatakbo ako ng ganitong malaking barko palabas sa dagat. Noong nakaraan, sa bahay ng Song, nakasakay ako sa maliit na bangka para maglakad-lakad. Itinuturing ko na isang bihirang magandang trabaho iyon. Ngayon, diretsyo na tayong umupo sa 140 toneladang top-of-the-line na malaking barko. Alam ng tatay ko, siguradong dadalhin niya ako pa uwi. Magiinuman kami ng kalahating kilo ng mataas na alkohol bilang selebrasyon. Matapos mabayaran ang ecological compensation. Ang natitirang pambayad sa pagpapagawa ng barko. May kulang pa kaming mga 11,000 piso. Less than 2,000 na lang ang natira sa account namin. Hindi ko maabot ang perang pangbili ng 2 bunto ng bagong lambat. Tay, yung 30 toneladang bakal na barko natin dati. Kung ikukumpara sa barkong ito, parang laruan lang. Naku, nalilito na ako. Noong una, sobrang pinabayaan ko. Kailangan pang mandaya at magpaloko. Pumasok sa lugar ng lumubog na barko. Ayos na ngayon. Naubos na ang lahat ng yaman. Wala tayong nahuling kahit isang isda. Noong una, ako ang nagpasikat sa bayaw. Araw-araw akong nagmamalaki. Nakagawa ako ng maraming abala sa iyo. Sa susunod, matututo akong magmaneho ng bangka kay Idun. Matututo akong makilala ang agos ng dagat. Magtrabaho ng tapat at seryoso sa dagat. Hindi na magtatago, tamad, o aasa sa iba. Chen Jiao, noon ay hindi kita naaalagaan ng maayos. Sobrang nasira kita. Ngayon, maglalakas loob kaming dalawa. Gusto lang naming itanong sa'yo. Kung may kulang pa rin na tao sa kooperatiba, maari ba kaming dalawa ay makasali at makakuha ng isang pwesto? Kaya namin ni Lolo, kaya naming gawin ang kahit anong trabaho. Tiyak na sumusunod kami sa mga patakaran. Tiyak na hindi namin hahayaang makahadlang sa'yo. Sa harap ng lahat ng mga matatanda at bata sa pantalan. Humihingi kami ng paumanhin sa inyo. Noon, sobrang malilimutin ako. Sobrang pabor sa isang tao hanggang sa makalimutan ko na ang iba. Gumagawa ako ng maraming masama at walang pakinabang na bagay. Sobra na kayong napabayaan. Wala rin akong mahahalagang bagay na maibigay sa inyo. Yung natitirang kalahating bahagi ng fleet ng pamilya Song. Pupunta ako sa government center para ilipat ang pagmamay-ari ngayon. Lahat ay ililipat sa pangalan ni Song Jiao. Mula ngayon, anumang gawain, kami ng aking lolo ay susunod sa inyong mga utos. Hindi na kami muling mag-iisip ng masama. Hindi ko kayo pababayaan na mahuli. Kakalipat ko lang sa Fisheries Bureau para magparehistro. Sa tradisyong klase para sa lisensya ng kapitan ng barko. Nakapagparehistro na ako. Sa susunod araw-araw sasama ako kay Idun sa barko para matuto. Matutong magbasa ng agos ng dagat at makinig sa sonar. Hindi na ako magpapabaya sa buhay. Magpapakahirap at magsikap. Walang paligoy-ligoy, diretsuhin na natin. Ayos lang, bata. Sobrang tapat. Mula ngayon, isasama kita sa dagat ng 6 na buwan. Ituturo ko sa iyo ng maayos. Tiyak na makakapaglayag ka ng mag-isa at matatapos ang buong ruta. Noong nakaraan, pinabayaan tayo ng ilang mga mangingisda. 10 taon na tayong pinipiga. Mahigit sa ilang kilo na pusong tuna. Kaya nilang ibenta ng 5 piso bawat kilo kahit na anong mangyari. Ikaw ang manguna sa buong kooperatiba para sa supply sa probinsya. Lahat kami ay magpaparehistro sa kooperatiba. Anumang alituntunin ay susundin namin ayon sa iyong plano. Sa panahon ng pagbabawal sa pangingisda, susundin namin ang mga patakaran. Ang mga maliliit na tuna na hindi umabot sa timbang. Ibabalik lahat sa dagat para magparami. Hindi kami nangungutong sa internet para mag-aksaya ng resources sa dagat. Pinapalago natin ang dagat. Tataon may mga dambuhalang tuna na naglalakbay pabalik. Kaya taon-taon may huli tayong isda. Hindi na tayo matatakot na magutom. Sundin natin ang mga patakaran ng Long Island Cooperative sa pangingisda. Magkakaroon tayo ng opisyal na paglalagay sa listahan sa kalahating buwan. Sa susunod, lahat ng sasali sa kooperatiba. Lahat ng mga high-end na channel ni General Qin ay nagdadala ng isda sa probinsya. Mas mataas ang presyo ng pagbili ng 3% kumpara sa mga kalapit na tindero ng isda. Bayad agad sa harap, walang kahit isang sentimong credit period. Naitabi ko na ang 3 taon kong cash flow charts. Nagtiis ako ng 3 magdamag. Lahat ay na-print at pinagsama-sama. Libre naming ipapamahagi sa bawat bahay. Aling dagat ang may maayos na agos. Aling lugar ang maraming isda. Aling bahaging bahura ang mababaw at madaling masira ang lambat ko. Lahat ng marka ay malinaw na malinaw. Walang itinatagong lihim. Panahon ng pagbabawal sa pangingisda.
Mag-aanyaya pa ako ng mga teknikal na guro para sa libreng pagsasanay. Tuturuan kayo kung paano gamitin ang bagong uri ng sonar. Ituturo ko sa inyo kung paano maging legal sa paglabas sa bansa. Walang sinuman ang pwedeng pumasok sa lugar na ipinagbabawal sa pangingisda. Kung mag-leak ng langis, mapaparusahan at masasayang lang ang pera. Ako ang unang magpaparehistro. Sa susunod, ako ang mamumuno sa pagsunod sa mga patakaran. Tiyak na hindi ako gagamit ng mga mapanlinlang na paraan dati. Kahit na hindi maganda ang pagkakasulat ko ng letra. Pero sinasabi ko, gagawin ko talaga. Nakapasa na ako sa lisensya ng kapitan. Mag-isa na akong magpapatakbo ng isang bangkang pangisdaan. Tiyak na punong-puno ng dekalidad na ani ang aming kooperatiba. Pagkalipas ng kalahating buwan, opisyal nang nakarehistro ang kooperatiba. Ang kalahating daungan ay puno ng kasiyahan sa tunog ng paputok. Si Igdun ay may hawak na isang stack ng mga nautical chart. Isa-isa niyang ibinibigay ito sa bawat kapitan ng bangka. Ito ang mga mapa ng dagat na inipon ni Kuya Chen sa 3 magdamagang pagtatrabaho. Na-print na. Lahat ng ligtas na lugar para magbaba ng bangka ay nakared na. Kunin niyo ito at idikit sa tabi ng kontrol ng makina. Sundin ang mga ito kapag aalis ng dagat. Huwag na kayong magtanong ng walang kwenta. Sa bangka na sumadsad, maghihintay ng pangingisda sa ilalim ng dagat. Sundin ang ruta sa mapa. Tiyak na ligtas. Ngayon, tinuruan ako ng guro. Ng buong paraan ng operasyon ng import na may maraming alon. Nakapuno ako ng kalahating notebook. Sa susunod, pwede kong ipaliwanag ito isa-isa sa lahat. Nagtatrabaho ako sa dagat ng 30 taon. Ngayon lang ako unang beses magbenta ng isda. Makakakuha ng pera na mas mataas ng 3% kaysa sa presyo sa merkado. Kung bibilangin, yung perang nawala sa akin noong nakaraang taon sa kamay ng mga mangingisda. Halos umabot na sa 100,000. Saktong sapat para sa down payment ng bahay ng anak ko. Dito sa lungsod. Ngayon, kahit panahon ng pagbabawal sa pangingisda, makakapagpahinga ako ng maayos sa bahay. Kasama ang asawa at mga anak. Hindi na kailangang magtago. Na maglayag sa gitna ng gabi para mangisda. Sama-sama tayong magpapanatili ng malalaki at pakawalan ang maliliit. Mag-aalaga tayo ng 3 hanggang 5 taon. Ang yaman ng tuna sa baybayin natin ay tiyak na mas marami kaysa 10 taon na ang nakalipas. Lahat ay higit sa 100 libra na malalaking tuna. Dumarating ang hangin mula sa ibabaw ng dagat ng dahan-dahan. Sa gilid ng bangka, nakasampay ang mga hilaw na isdang tuna, na may bahagyang maalat na amoy. Noong nakaraan, nag-away kami ng ilang taon at nagkaroon ng maraming hidwaan. Ngayon, lahat sila ay nagtipon sa kooperatiba. Sa malaking bakuran para gumawa ng mga dumpling na may pinipit na tuna. Walang nagbanggit ng mga dating alitan. Walang nag-aatas ng mga dating utang. Dati, puno ng isip ko ang mga shortcut at pagkuha ng benepisyo. Ngayon, naisip ko, nakakahiya talaga. Ngayon, nagsasama-sama ang mga tao para magtrabaho ng tapat at kumita ng totoong pera. Mas mainam pa kaysa sa kahit ano paman. Ang buong baybayin ay tahimik at ligtas. Nagmumuni-muni habang sumasayaw ang bangka. Lahat ng mangingisdang nakasalalay sa dagat. Lahat ay ligtas, kumikita ng tapat at may katiyakan. Ang mga araw ay mas masagana araw-araw. Tuwing taon ay may bagong pag-asa.